Kamusta? Welcome to the Open Book Podcast, where we're going to talk about life experiences and make it a motivation to do better every day. I am your host. My name is Jel. Everything happens for a reason. Medyo bulok na yung kasabihan na yon, but yeah, lahat talaga ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. It might hurt you, but that event will make you stronger. It might traumatize you, but that thing will make you smarter. You might think you're so unlucky, but the truth is, He has a great plan for you. May mga bagay kasi na mas ma-appreciate natin yung outcome dahil sa mga bagay na napagdaanan natin. Every person has a story to tell, a pain that only them can understand. Kaya nga 'di ba, we shouldn't invalidate anyone's pain. That it might just fine for you, but for them it's different. Last night, I was crying with my friend. Sa chat lang naman, but we're talking about her grief sa pagkawala ng dad niya. It's not recent, but I think a year or two nung nawala yung dad niya. He is one of those people who died during COVID. Walang COVID, but that time din siya namatay. Sabi niya na naginip siya about sa pagkawala ng dad niya. At may lamay daw, which never happened dahil nga sa COVID. She had her regrets, plus she never been able to mourn properly because she wants to lessen her mother's pain of losing someone she loves. I wanted to sympathize with her. I feel the sorrow that she has in her heart. Not being able to properly mourn during that time was surely painful. And now she's still having that hole in her heart, battling all her emotions, regret, longing, pain, all by herself. So I tried my best to talk to her, trying my best not to make her feel that I'm invalidating her pain. Because thinking about it, it is so painful. Pain is not the exact word. It is not enough to say how hurt she's still feeling inside. And me, as someone who was so close of losing my dad before, it was so terrifying. I was so young back then. Siguro mga nasa elementary. But that's the most traumatic event of my life. Natandaan ko pa, it was Sunday. After church, my dad had to drive his bus from sa amin papunta sa palengke, then babalik para lang kunin yung mga pera na mga siningil, ganon. Kasi yung business ng boss ni Papa, katayan ng baboy, manok, ganyan. So, pupunta silang palengke para mag-deliver ng mga ibibenta. Tapos, babalik para, ayun, kukunin nila yung pera, tapos uwi na sila. Ganon lang naman yung ginagawa nila. So, si Papa, ano siya, driver bodyguard, yun yung tawag sa kanya. So, ayun, nung time na yun, nanonood pa lang ako ng Esperanza. Sobrang favorite ko yung Esperanza dati kasi sobrang nakakaiyak yung palabas na yun ni Judy Ann Santos. I was crying in front of the TV dahil climax na yun, nandun na ako sa sa umiiyak na si Juday that time. Then biglang sinabi sa akin ni Mama na hinaan ko yung TV kasi narinig daw niya yung name ni Papa. Baka daw nanalo sa loto. So, ako naman, nakichismis na rin ako kasi 'di ba? Baka yaman na kami. It's funny, but my sweat got cold that time when we heard sa mga kapitbahay namin na si Papa daw nasa loob ng tricycle, naliligo ng sarili niyang dugo. We were in barefoot, wala talaga kami. 'Di ba sa Pilipinas, lalo na sa Bacoor, sa Cavite, sobrang lapit niya sa Manila, 'di ba? Sobrang init talaga as in. So, kapag nakapaa ka, sobrang sakit. Sobrang hapdi niya. So, hindi ko na alam kung yung pagtalon ko ba that time, yung init na nararamdaman ko sa paa ko o yung takot na taranta na nararamdaman namin that time na malaman namin na si Papa punong-puno ng dugo na papunta sa ospital. Nakasakay siya sa tricycle. Tapos ang nakakatawa pa dun, parang may kwento akong narinig na parang si Papa, pumara siya ng tricycle para makasakay sila that time doon sa papuntang ospital, ganyan. Tapos tinanong pa siya ng tricycle kung
saan tayo punta, boss? Tapos nagmura siya, ano ka ba? Sa tingin mo, saan ako pupunta? Ganon. Nakakatawa yung kwento na yun. But that time, syempre, hindi na namin naisip pa yun. And what's frustrating that time, nung dumating kami sa ospital, my dad was just covered with bandages. Ayoko na sabihin yung ospital kasi baka masiraan sila, pero yun yung pinakamalapit na ospital sa amin na pinuntahan ni na Papa. Then pag sunod namin dun sa ospital na yon, wala. Punuan na lang siya, parang pinunasan lang yung mga sugat niya na may tama ng bala. Then, ayun lang, kinuvera na ng bandage. Ganun lang ginawa. Hindi siya o sila diniretso sa emergency room, which is dapat diretso kasi ambush holdup yung nangyari sa kanila. He also brought to another hospital because of some reason. Hindi ko na rin matandaan kung anong reason na yon. Pero from Bacoor sa Cavite, parang dinala pa siya. Sumakay kami ng ambulansya papunta sa Parañaque ata. Hindi ko na alam kung saan, Parañaque, Las Piñas. Medyo malayo yung biyahe na yon. Pero ayun, hindi siya inoperahan dun sa hospital na unang pinuntahan namin. Dun pa siya sa ibang hospital. Tapos yung aksidente na yon, 12 noon siya nag-start. I mean, 12 to 1 p.m. nangyari yung trahedya na yon, yung accident na yon. And yung operation niya nangyari around 10 p.m. ng gabi. I was seeing my grandfather who is so old and having a hard time walking because of his situation. Si tatay kasi, meron siyang, hindi ko alam kung ano yung exact na sakit niya that time, pero meron siya yung buto niya parang buo-buo na, ganyan. Tapos, hindi na siya makalakad ng maayos, ganyan. Tapos, naaalala ko pa, kung hindi siya nakatungkod maglakad, syempre hirap na hirap pa siya. Meron pang time, meron ako natandaan na may bike siya na walang kadena. Tapos, kapag maniningil siya ng mga upa ng bahay kasi may business sina tatay, sina nanay, sina papa, yung family nila, merong lupa kasi masipag yung grandparents ko, ganyan. So, meron silang napundar na, meron silang mga lupa, ganyan. So, ginawa na lang apartment, ganon. Tapos, ganon yung ginagawa ni tatay para makasingil siya. Sumasakay siya dun sa bike na walang kadena, tapos parang nilalakad niya. Yung parang isang paa niya nakaalalay doon sa may apakan ng bike, tapos yung isang paa niya tagalakad ng ganun para hindi siya masyadong mapagod papunta doon kasi medyo malayo siya. Kung matanda ka na, ganyan, syempre, tapos nahihirapan ka pa maglakad, syempre, mahirap yon para sa kanya na pumunta ng nakapaal, na naglalakad lang talaga. So, ayun. Tapos, that time, even my cousins and tita ko, ganyan, sobrang hysterical na talaga sila, as in naririnig ko na minumura na nila yung mga doktor, yung mga nurses, kasi bakit ganyan? Bakit hindi agad inooperahan si Papa? Kasi sobrang dami ng bala talaga na tumama sa kanya. Mamaya ko na sabihin kung ilan yung total. Pero, ayun, sobrang hysterical na kaming lahat. Ako, siguro that time, parang wala pa ako dun sa point na ganun yung ugali ko na maging hysterical ako. Parang siguro sa sobrang takot, sobrang gulat sa nangyari, parang nakatulala na lang din akong ganyan. I don't know, I forgot kasi medyo bata pa ako that time, elementary ako. Medyo konti lang yung natatandaan kong part sa mga nangyari that time. Pero, ayun nga, buti na lang yung mga pinsan ko, yung mga tito ko, ganyan, sobrang nag-hysterical sila. Sila talaga yung nagmamadali na maoperahan si Papa kasi urgent talaga yung nangyayari sa kanya. Urgent talaga. Kung sino man yung makakarinig o makakakita, dapat talaga yung ganun sitwasyon, dapat emergency room na, talaga, parang emergency na, dapat operahan na agad. I will never I will never forget that time na nung tinanggal si Papa dun sa yung bed sa room, papunta dun sa surgery bed ata tawag doon. Pag alis niya dun sa kama, kasi yung kama hindi siya yung parang typical na kama na foam, ganyan. So, hindi makukuha ng kama yung dugo na lumalabas sa katawan niya. So, nung tinanggal siya, sobrang puno, para siyang naliligo, para siyang nag-swimming dun sa sarili niyang dugo that time. Na nagulat kami ng isa kong pinsan kasi nakaupo kami dun sa may
ni Papa. So, nung pagtanggal kay Papa dun sa kama, nakita namin, oh my gosh, ang daming dugo. Sobrang dami palang nawalan dugo kay Papa. Dun pa lang sa aksidente, papunta, tapos pinaghintay pa siya from 12 noon hanggang 10 p.m., di ba? 10 hours. Hindi ko na maalala kung ano yung mga nangyari, but to cut the story short, ayun, doctors found a total of 9 bullet inside his body. No critical organs naman has been damaged with total of 13 wounds, entrance and exit wounds. Parang, sige, kwento ko kung ano-ano ba yung mga tama sa kanya. Parang, ang tanda ko, yung unang-una na inoperahan sa kanya and unang-una na tumama rin sa katawan ni Papa nung binaril siya ng mga nanga-ambush, yung sa may bandang ilong. So, 'di ba tayo parang isipin mo kung babariling ka dito sa may ilong, tapos pwede siyang possible talaga na dumiretso siya dito sa may bungo mo sa likod, which never happened. Parang meron daw tayong buto dito sa may bandang ilong na medyo matigas. So, nung pagkabaril kay Papa, dumiretso yung bala sa lalamunan niya. Yun yung unang inoperahan din kasi delikado dahil nasa lalamunan daw yung bala. Tapos, meron pang isa na dito sa may bungo niya, sa may ulo, hindi naman siya tumama pero nakaskas yung bungo niya and parang may nakita nga ako sa x-ray na parang mga, ano yung mga pulbura ng bala ng barel, yun yung nakita ko. Tapos recently, napa-hospital namin si Papa kasi nga may nararamdaman siya na parang may stroke, parang ganun. Tapos sabi ng doktor, possible na yun yung isa sa mga reasons kung bakit parang ganun nangyayari kay Papa kasi dahil sa impact na nangyari nung way back pa. Parang ilang years na yun. Parang elementary, 10, 15 years, 20, 15 years, mga ganon. Tapos, meron pa, yung sa may dibdib naman niya dito. Tumama siya dito, tapos meron daw tayong buto dito sa may dibdib natin na matigas din, na yun yung naging reason kung bakit lumikong ganun yung bala. So, yung bala na yun, ngayon tumama sa boss ni Papa. Isa lang yung naging tama ng boss ni Papa kasi si Papa, ewan ko, feeling superhero that time siguro, or ewan ko, sobrang ang galing ni Papa. Nakakayak. Hindi niya inisip yung sarili niya that time. Inisip niya yung kasama niya that time kasi niyakap niya yung boss niya para hindi mabarel, ganyan. Parang siguro sabi niya, sige, mamamatay na rin naman siguro ako. Kaya, ganun. Oh, naiyak ako Hindi ko alam yung reason kung bakit. Hindi ko alam yung reason kung bakit ganun nga daw yung ginawa na niyakap niya ata yung boss niya. Hindi ko na natanong ever. Pero ngayon, parang naisip ko na baka yun yung naisip niya, no? Kasi parang, ganun, kung mabuti kang tao, parang isipin ko, sige, ito na kailangan namang hayaan ko na ako tapos yung iba mawala din, diba? Oh my God. I'm crying. So, ayun. Tapos, meron pang isa, di ba yung relo, si Papa lagi kasi may relo siya. So, yung pangpihitan ng relo, ganyan, tumama yun sa dito niya. Hanggang ngayon, nandito pa yung bala. Hindi tinanggal daw ng mga doktor kasi delikado dahil merong may mga ugat tayo, mga nerves na delikado kapag inopera nila, baka daw hindi na magamit yung kamay, ganyan. So ngayon, nandun pa rin yung ano ni Papa, pati yung pangpihit mismo napunta dito sa loob ng ano niya, ng braso niya, na never na natanggal ever. Okay. This is so nakakaiyak. So, ayun. Tapos, hanggang ngayon, parang natatandaan ko, may kwenta pa si Papa nung nag-abroad siya nung high school ako. Parang, pinatigil siya sa airport kasi nga natunog. Kasi di ba may papasukan ka doon, tapos, may metal, ganyan, tumutunog. Tapos, may dala siyang x-ray na ito yung nangyari, ganyan, meron akong bala dito, pero wala akong dalang bala na para may gawin ako, ganun. Tapos, ayun, every time na kinukwento ko yung story na to, sobrang na-amaze lahat ng tao na kahit ako kahit sobrang tagal na nangyari na ang lakas-lakas ni Papa, nakapunta pa nga ng ibang bansa, nakabalik na nga ulit ganyan. Tapos ngayon nga nagtatatlong trabaho siya sa amin pero ayun, pag kinukwento ko or aalalahanin mo lahat ng nangyari before, parang eto, naiiyak pa rin ako. Parang grabe kasi yung
yung pag-bless ni Lord, yung pag-protect niya. Yung pag-protect niya sa papa ko, ganyan. Kasi siya lang yung nagtatrabaho sa amin dati. Si mama housewife, tapos ako nag-aaral. Bata pa yung kapatid ko kasi 5 years older ako sa kapatid ko eh. So medyo bata pa kami. Sobrang ganda nung nakaka-amaze yung protection na naibigay niya sa family namin. Siguro sa next na mga podcast ko na lang din ikukwento kung ano-ano ba yung mga blessing, yung mga miracles na ibinigay ni Lord sa family namin. Though we're not perfect, I'm not perfect, they're not perfect, pero alam mo yun, parang si Lord, hindi niya tinitingnan kung ano yung mga kasalanan mo eh. Parang mahal ka niya as ikaw, parang parents natin. Ganon, na kahit na hindi tayo perfect, marami tayong pagkukulang, marami tayong kasalanan. Vice versa, na kahit tayo, maraming pagkukulang yung parents natin, ganyan. Pero tayo, mahal pa rin natin sila. Parang hindi natin nakikita yung mga pagkakamali na yun. Ang gusto natin, pabuti sila. Ganon. Whew! Tapos, ayun nga, kapag kinukwento ko yung ganitong mga story, parang sabihin ng mga tao na, ano, buhay? Sabi ko, oo, malamang. Malamang buhay yung tatay ko, di ba? Hindi ko ito kukwento kung hindi buhay. Ganon, kasi sobrang nakakatawa yun kung ganon nangyari, di ba? Tapos sasabihin nila, kasi naman 13 wounds. Tapos 9 bullets yung nakuha. Siyempre, anong unang tatanungin, di ba? Tapos naisip ko na, oo nga, tama. Kasi sobrang ganda talaga sobrang miracle talaga yung nangyari. Hindi ko na alam kung nasaan yung picture nung kotse that time na nung nabaril sila, pero nung nakita ko yun, ay grabe talaga. Grabe talaga yung mga tama ng bala doon pa lang sa kotse na yon. Kulay blue pa. Kulay blue yon. Tanda ko yun. Tapos, ayun, hindi pa kami born again that time, Christian, gaya may iba yung namin, yung religion namin that time. Tapos, ayun nga, parang dati dun sa church na yon, oo, consistent, kasi wala namang ginagawa pag linggo, wala pa akong work that time, bata pa ako. So, ayun, parang consistent na linggo-linggo, nag-church kami, pero honest ako ngayon na hindi talaga, wala doon yung relationship with Lord nung mga time na yon, kasi pupunta lang, may baon pa kami, kakain-kain lang, tas nakakaantok pa, ganyan, tas hintayin mo na lang na makauwi ka, ganun. Pero before kaming umalis dun sa church na yon, medyo naging active ako, tapos naging youth ako, ganyan, naging choir ako. Pero yung mga bata-bata pa, syempre, nung time na na-accident, yung sa insidente na yon, aksidente. Basta yun. Parang wala talaga yung relationship with Lord. Yun. Tapos, si Papa, nung nag-high school ako, parang nakapag-decide siya to magpunta sa abroad. So, nag-OFW siya, pumunta siya ng Saudi Arabia, ganun. Ilang taon din siya nun. Tapos, doon siya nagpa-convert dun sa dati naming religion to born again Christian. So, ayun, sinabihan niya kami na pumunta sa ibang church. Try namin yung born again Christian na church, kasi since nagpa-convert siya, nakita niya kung ano yung naging pagbabago sa relationship mo niya with Lord. Ayun yung ginawa, yun yung sinabi niya sa amin, yun yung in-advise niya na try namin na mag-church sa iba. Tapos, yung church na pinuntahan namin kung saan wait lang, hiningal ako eh. Ayun, kung saan nangyari yung insidente that time nung nabaril si Papa, doon kami nag-church, 'di ba? Hindi ko pa nasabi kanina kung saan nangyari ang aksidente, pero yung aksidente na yon,
nangyari sa mismong tapat ng isang born-again Christian church. Tapos syempre, ayun, pumunta kami doon. First time namin sa ganung church, so medyo weird na pagtapos parang pagdating pa lang namin, kamusta? Anong name mo? Sinusulat pa yung name. Tapos, iba siya. Parang wala yung, kasi diba sa ibang mga church, hindi naman sila kino-compare ko, pero ano lang, parang gusto ko lang sabihin kung ano yung mga pagbabago na na-experience ko that time, kasi dati sa ibang mga church meron talagang sinusolo or parang meron pang script kung ano-ano yung mga babasahin. Pagkabasa ng pare, eto yung sasabihin mo, ganyan. Pero doon sa born again Christian church na napuntahan namin, na ito nga, ganito pala yung ginagawa sa born again, na nung pagpasok pa lang namin, lilista yung pangalan, ganyan. Tapos, parang 1.5 hour, 2 hours, mga ganon, yung preach ng pastor. Tapos, it's about word of God talaga, as in ma-feel mo siya. Parang, dun pa nga lang sa praise and worship, ma-feel mo na yung presence ni Lord pag kinakanta mo, lalo na kung nandun ka sa situation na parang maapektuhan ka dun sa kanta, grabe yung iyak mo. Tapos, isa pa sa mga weird na ano ko noon that time, parang, ko, hala, bakit pumapalakpak sila dun sa pagkanta, tapos, hindi, basta iba. Sobrang different niya. Anyways, tapos, ayun, tapos, yun, dahil nga, first time namin that time sa church na yun. Tapos, lahat sila alam nila kung ano yung nangyari ng ilang years na nakaraan, yung may nagbarilan, ganyan. Tapos, nalaman nila na kami pala yung family nung nabaril that time. So, nalaman ko yung other side ng story kung bakit nagkaroon ng miraculously na naging safe si Papa that time. Naiiyak na naman ako, di ba? So, sa born again, di ba? Other than yung Sunday worship, ganyan, may Bible study, ganyan, then may patotoo na part, parang testimony, ganon. Tapos may part doon na yun nga, yung sa testimony na yun, ikukwento mo yung life story mo, kung saan pinakita ni Lord yung love and care niya for you. So, I was in college that time, so medyo mahihayin pa ako. Alam ng mga kaklase ko yun, ng mga kaibigan ko before, na hindi talaga ako yung parang may pagka-introvert talaga ako, na ayoko talaga ng attention, ayoko nang magsalita sa unahan. Kahit katawagan ako ng teacher, tatayo lang ako, ayoko, natakot ako, nahihiya ako. Then, I found out nung nagpakatotoo ako na that time pala, kakatapos lang daw nung service nila. Tapos, sakto daw, lahat ng ministry, yung mga kabataan, mga kananayan, karatayan, ganyan. Or parang yung buong church ata may meeting na may pinag-uusapan sila sa loob ng church. So, 12 noon, na dapat lahat sila nasa labas na nung time nung insidente na yon. Hindi nangyari kasi nga nasa loob pa sila dahil may meeting, so hindi pa naglalabasan yung mga tao sa loob. Tapos biglang boom, may putukan na nangyayari, tapos lahat sila nataranta na, but because of Lord, because He is on top of their lives, imbes na mataranta at isipin yung sarili nila na maligtas, na umiyak na lang at matakot, they all prayed. They prayed to be saved. They prayed na ingatan sila ni Lord, especially that time. They prayed kay Lord na ingatan sila at lahat ng taong nasa bahay-sambahan, and at the same time, iligtas yung mga taong binabaril that time. Kung sino man yung punteriya ng mga namamaril that time. It was an ambush hold up, sabi ko nga kanina. Ayun, pinagplanuhan, inabangan talaga sila kasi thinking yung sa part kung saan sila binaril, parang may humps kasi. Pag ganun talaga, binaril na, tas ganun. Tapos, si Papa parang naano pa daw siya parang binangga na lang niya sa isang side para wala nang mangyari. Tapos, yung mga tricycle daw nun, takbuhan lahat kasi pauwi na yung mga sa church so dapat yung mga tricycle nakaabang na yon para meron silang kita doon. Lahat nung biglang may nagkabarilan, lahat sila tumakas, umalis sila. So, ibig sabihin, that time, parang inabangan talaga sila kasi saktong-sakto nung time na yon, nung pag na Papa, talagang tinadtad na sila ng bala. And truly that
prayer is really powerful, especially kung maraming tao yung magdadasal sa isang bagay. Until now, sobrang hindi ako makapaniwala sa nangyari yon. It was the most traumatic, yet the most amazing grace of my life. Kasi siguro sobrang hina ako pagdating kay Papa. Minsan, bibiruin pa ako ni Mama na, ano ba yan, anak? Kay Papa, mas malaki yung yung budget mo para sa surprise sa akin, ganito lang. Tapos, sabi ko, Mama, wag kang magtampo, ganyan-ganyan, kasi ikaw di ka naman ganito, ganyan. Tapos sabi, hindi, joke lang. Ganon. Pero, ayun nga, parang alam ko naman sa sarili ko na medyo mas mahina talaga ako kay Papa, parang kahit nga sa cellphone si Papa kasi, hindi siya yung nagsasabi talaga na, anak, gusto ko to, ganyan-ganyan. So, parang meron pa pag bago yung phone ko, kakakuha lang sa home credit, ganyan. Tapos si Papa, parang may problema sa phone, makikipagpalit ako para sa kanya yung mas magandang phone. Ganun. Kasi si Papa, medyo may pagka-nonchalant. Pero kahit ganun siya, kasi kaugali ko siya, kaya alam ko, I know his sacrifices, I know that he wants to give us the life that we deserve. So, sometimes talaga, iisipin mo na lang talaga that maybe life is unfair. Parang, hindi kasi ibibigay ni Lord sa lahat ng tao, yung lahat ng blessing, lahat ng karangyaan ibibigay sa pantay-pantay sa lahat ng tao, kasi alam niya kung ano yung mga kaya at hindi mo kayang gawin. Alam niya yung basta, ang hirap niya i-explain. Pero, naniniwala kasi ako, ngayon, parang, naniniwala na ako na hindi naman ibibigay sa'yo yung ganyang buhay kung walang lesson ka na matututunan, kung hindi mo kakayanin yung buhay. At ako, okay lang sa akin na may mga pagsubok na nangyayari sa life, pero sana po wala masyado, 'di ba? Sana hindi masyadong mabigat. Pero naniniwala ako na lahat ng binibigay sa yung pagsubok ni Lord, may kapalit 'yon na success. At kapag narating mo yung success na yun, sobra mo siyang ma-appreciate, sobra mo siyang pahalagahan yung bagay na yun, kasi yung process kung paano mo siya napuntahan, ganun magturo si Lord. Ganun yung paniniwala ko ngayon. Yun yung natutunan ko, na imbes na inggit yung maramdaman ko, parang motivation yung naibigay ko. Doon medyo nag-iisip ako na ganyan, marami akong mental issues na nangyayari sa akin. Pero I end up realizing yung mga ganong bagay, na lahat ng bagay na yan, ibibigay naman sa'yo yan kasi may reasons. Ibibigay yan kasi kakayanin mo. Ibibigay yan kasi ito yung ibibigay niya sa yung mas maganda, at mas ma-appreciate mo yon, at sobra kang magiging thankful para sa, alam mo, syempre 'di ba, kung ibibigay lahat ni Lord sa iyo na sobrang ganda lahat, syempre makakalimutan mo siya, 'di ba? Ganun yung nangyayari dito sa mundo na to And ayun, tanggapin na lang siguro natin yung mga trials na ibinibigay sa atin, kasi hindi naman porket binigay sa iyo yan, pinapabayaan ka na hindi ka mahal. No, marami kang bagay na matututunan sa mga nangyayari sa buhay mo na ganun. Anyways, parang may pagka-redundant na. Pero yun nga. Kasi nga, di ba? Ayun, parang, di ba, kami, hindi kami lumaki na marangya. Parang yung bahay namin, bahay yon ng lola namin. So, mana ni lola yon. So, hindi talaga siya yung sa amin. Parang binigay lang sa amin ni nanay, ni tatay. Pero sobrang liit ng bahay na yon. Parang, kinakwento ko lang yung kung ano yung mga trials sa binigay sa akin. So, ayun nga, parang pagpasok mo sa bahay, yung side na to, sofa na siya. It's not exactly sofa, but parang upuan siya na mahaba. Ganun. Ngayon, pinagawan ko na ng sofa. Ay, hindi sofa. Parang pinagawan ko ng parang kahoy na may, parang may sulungan na ganun. Para kapag hinilang ganun, may isa pang kama. So, malaki yung kama. Makakahiga doon yung mga aso ko. Ganun. Anyways,
Tapos sa tapat nun, hagdan pataas, tapos sa baba ng hagdan dun yung kainan namin, tapos tapat nun, TV, tapos yung mga cabinet gano'n. Tapos katabi nun, ano na, yung kusina namin, yung lutuan, lababo, tas katabi nun, CR na, ganun. Tas sa taas, 2 kwarto. Luckily, meron kaming terrace para may sampayan kami ng mga basang damit na pinaglaban ni mama. Yun, sobrang liit, sobrang hirap. Though, nakagraduate ako sa private school nung high school, pero ginapang talaga yun. Nandiyan sila nanay at tatay para tulungan kami yung grandparents ko. Yung phone ko noon, China phone pa. Tapos, kahit sobrang labo ng mata ko nung elementary pa lang, parang hindi ako makabili ng salamin kasi 'di ba sobrang mahal noon. Tapos parang may one time pa nga na nanakawan ako ng cellphone. Grabe yung galit ni mama, China phone lang yun, 'di ba? Pero ganun talaga. Parang ma-realize mo na ganun pala talaga kami kahirap dati kasi nagalit si mama dahil sa China phone, 'di ba? Pero ayun, my parents did not force me to have good grades tulad ng ibang mga magulang. Wala akong naramdamang pressure from them. Basta makapasa ka, kahit maka 75 ka, masaya na. Ako, masaya na ako sa 75. Maka-ano nga lang ako, maka 79. Ay, sobrang saya ko na. Basta wala kang bagsak. Basta hindi ka lang mag-summer class kasi dagdag gastos yun eh. Ganon. So, whatever mental issues na meron ako ngayon or dati, I might have negative experiences sa past ko, sa sarili ko, but it's not from our household. Wala sa bahay. It's not perfect. May awayan, may sigawan, dati may bugbugan. Kasi nga, di ba, disiplina, ganyan. Pero it's part of the discipline. So, it's okay. Kaya nga nung nag-start akong mag-work nung 17 years old ako until sa last job ko last year, nasa mama ko talaga yung ATM ko. Parang hinayaan ko nung bata pa ako kay mama yung ATM kasi nga gusto ko makatulong. Ganon. Kasi nga, di naman kami mayaman. I don't want to demand things na makakapagpa-pressure at makakapagpa-stress sa parents ko. I might sometimes reklamo kasi di ko naahawakan yung pera ko or hindi ko nabibili yung mga gusto ko tulad ng mga kaedad ko na may sahod na ganito ganyan. But at the end of the day, I can't be selfish. Pinalaki naman kasi ako na makukuha mo yung mga bagay na yan in time, na everything happens for a reason. Kapag may tiyaga, may nilaga. Pag may itinanim, may aanihin. In short, you have your own time, and every time I think negative thoughts about me struggling, iniisip ko na mabuti nakuha nila yung mga bagay na yon. They're lucky, but I am blessed kasi tinuturuan ako ni Lord how to appreciate things when I finally have it. Yun yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Na mas iingatan ko yun, mas ma-appreciate ko yun. I will look back sa mga napagdaanan ko and masasabi ko na mahirap man yung path na pinagdaanan ko to achieve that blessing. I'm still glad kasi marami ako natutunan. Maraming ups and downs. Maraming ayoko na nga. Malas ba ako? Maraming mawawala sa buhay mo. But the thing is, natuto ka sa buhay. Natuto ka how to be a good person. Anyways, sa susunod na podcast ko na ikukwento yung ibang life experiences ko. Kung bakit ganito ako ngayon. I-share ko sa inyo yung work experiences ko, kung ano nangyari sa akin nung college ako, kung ano yung mga struggles ko that time hanggang sa makapag-work ako, hanggang sa makapunta ako dito na sa Canada. And ayun, I just shared this story kasi nga when my friend was talking about his father, the pain that she's feeling, I can't imagine that what regrets and what ifs I might have if hindi kami na-bless ni Lord the time. Naalala ko bigla yung sabi nila na sometimes Lord will make you realize things, to be thankful of things because of other people's life experiences. Kaya grabe din yung iyak ko nung nag-uusap kami that time. Kasi sa group chat kami nagchat nun eh. Tapos sabi ko, sige PM na lang para mas ma-feel ko yung kasi ayoko nang sa mga GC masyadong So, nag-PM ako sa kanya, tapos doon ko
sinabi lahat ng ng mga advices ko, or parang hindi siya advice, parang kinakausap ko siya to, alam mo yon, para ma-feel niya na naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman niya, na it's valid na maramdaman niya yung mga nararamdaman niya, and siguro uh, ito yung gustong iparating ni Lord sa kanya, na okay na, parang pakawalan mo na yung lahat ng regrets mo and what ifs mo, kasi tapos na and nasa langit na nga yung dad niya. Kaya grabe, parang nare-realize ko that time na what more pa yung nararamdaman niya that time sa naramdaman ko, or parang nafe-feel ko that time na sobra ako nasasaktan for her. For sure, mas sobra siyang nasasaktan, and it's unimaginable. Kaya nga ako as a person, I know that I'm not perfect. Sometimes I might hurt people because of the things that I said and done, but it's always unintentional. And as much as possible, I want to understand people. I don't want to invalidate their feelings. Kasi alam ko yung feeling na nai-invalidate kung ano yung nararamdaman mo, because naniniwala ako na all pain is valid. Hindi mo pwedeng sabihin na okay lang yan. O kaya mo yan. Ako nga, ganyan din na nangyari sa akin eh. Or, okay lang yan. Ako nga, ganito yung nangyari sa akin. We all have different experiences. Well, minsan parang parehas, pero hindi. Iba-iba naman kasi tayo ng kwento ng buhay eh. Kaya nga, you can't judge a book by its cover, diba? Ako personally, a lot of people misjudge me, or so I thought. Overthinker kasi ako eh. And I always think that people have something to say about me, negative things about me. Well, ako na yun, ganun talaga ako sobrang overthinker ako, negative talaga yung thinking ko sa mga tao. Kapag feeling ko, hindi nila ako, but siguro ito yung mga naiisip nila ganyan. So, ganun yung overthinking ko. But my point is, you cannot force all people to like you and to love you. You just have to choose the right people na papasukin sa buhay mo. People na magiging guide mo to be the best version of yourself. Kasi hindi naman lahat ng tao na dumating sa buhay natin ay to stay for good. Some people stay, but most of them go. And God let us meet those people to learn about life, to learn na hindi lahat ay dapat pagkatiwalaan, to learn from them, from their learnings, from their mistakes, from their experiences, and from their pain, and to learn to enjoy and be thankful of the life you have. Galing man sa masaganang buhay or pang pelikulang pagsubok ng buhay. At ayun nga. Anyways, ayun. So, let's just all remember na we are all loved. We are all deserve all the happiness in the world. Ganyan, kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, sa life natin, maganda man or hindi. Siguro, ang advice ko or parang gusto kong sabihin sa inyo na tanggapin na lang natin yon, and tingnan natin yon not as negative as sobrang negative na parang sobrang hirap ng buhay ko, wala na akong silbi. Kala mo talaga, no? Inisip ko rin yan minsan, pero at the end of the day, parang nagiging okay ako kasi I motivate myself as well. Diba? Parang ganun. I-motivate natin yung sarili natin. Let's pray to God. Ganyan, though I'll be honest, I'm not that consistent sa mga ganong bagay. Hindi ako yung sobrang perfect, sobrang dami ko talagang kasalanan, marami akong pagkukulang, but I am thankful kasi kahit na marami akong mga pagkukulang, Lord, forgive me. And sabi nga nila, 'di ba, hinihintay ka lang na lumapit sa kanya at kausapin na siya at magpasalamat, humingi ng tawad, at kung ano man yung prayers mo sa kanya, hinihintay ka lang talaga niya. So I might have negative things na mga ginagawa sa buhay, ganyan. Hindi ako perfect, ganyan. Basta, hindi talaga ako perfect, guys. So, ayun.
I might be guilty madalas, kaya hindi ko siya nakakausap. Pero once nakausapin mo siya, when nandun ka sa point na sobrang nahihirapan ka, sobrang depressing na nararamdaman mo, parang sobrang nakakagaan, parang merong yumayakap sa'yo at sinasabi na, okay lang yan, nak, mahal kita, and nandito lang ako for you, and nandito ako para turuan ka sa life na nangyayari sa'yo. So, ayun lang. Anyway, sobrang haba na ng podcast ko na to. Siguro, sa susunod na lang yung ibang mga kwento ko. Pero, ayun nga, yung podcast lang naman ito is to share with you guys yung kwento ko. Kasi nakwento ko yung story na to kay Papa. Kasi nga, dahil doon sa nangyari dun sa friend ko na medyo hindi ko naman kasi inalam pa yung life story niya about dun sa nangyari na yun. At ayoko namang i-share din and i-overshare yung mga bagay na yun nang hindi siya yung nagkukwento. Siguro, one of these days, months, year, di ko alam. Siguro makasama ko siya sa podcast at pag-usapan namin kung ano yung life experiences niya, ganyan. Pero, ayun nga. So, yun. Life experiences ko na lang muna ikukwento ko sa inyo kasi sarili kong kwento yon, and binibigyan ko ng authority ba? Parang ganun. Parang binibigyan ko ng okay lang na sabihin ko sa inyo yung life story ko, yung mga bagay na to, kasi alam ko na hindi lang ako yung nakakaranas ng grabing pagsubok ng buhay. Ganon, yung parang sobrang malas ko, bakit sila ang ganda ng life nila, tapos ako hindi. Ganon. Hindi lang naman ako yon. I know. Isa pa, I know. Alam ko na hindi lang ako, hindi lang ikaw, at sobrang dami nating tao na nakakaranas ng mga ganong bagay. At syempre, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, iba-iba tayo ng kwento ng buhay, iba-iba tayo ng experiences, kung paano natin i-handle yung pain, yung hirap ng buhay. Pero, ayun, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is to pray, to let God, and i-analyze mo kung ano yung mga nangyari sa buhay mo para makita mo kung ano ba yung mga lesson na matututunan mo at kung ano yung mga may pagpapasalamat mo sa mga bagay na yon. So, ayun lang. Let's just all remember that mahalaga ka, and always respect and love yourself. At kung ikaw, na-inspire ka dito sa kwento ko, and ayun, gusto mong i-share yung kwento mo, might as well, share mo yung kwento mo, paulit-ulit. Ang redundant ko talaga magsalita, di ba? So, ayun, share your story, and kung gusto mo meron kaming matutunan, kung gusto mo akong may matutunan sa life story mo, ganyan, kung meron tayong mga ma-realize sa story ng buhay mo, just message me on my Facebook page, Jel Ocampo, or doon sa mga friends ko na sa Facebook, ganyan na gusto nyo i-share yung kwento nyo naman, guys. Ayun, i-message nyo lang ako, kahit ikwento nyo lang kung ano yung gusto nyo i-share, tapos pag-uusapan ko mag-isa, tapos marinig nyo dito sa podcast na to. Ayun, so, ayun lang, hanggang sa muli, paalam! Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females need you just touching me.